amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. At Experts Opinion, Lunggo 3:00 ng hapon, dito sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose.
Kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha. Para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangustin para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita.
balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay unang araw sa taong 2026. Sa ating pong Rapido Hataw Balita, hindi po mga lingkod sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido Hataw Balita. Sa ating pong headlines, kaso daw ho ng mga naputukan, fireworks-related injuries sa pagsalubong sa 2026. Abay, mas mababa daw po kumpara noong 2025 ayon sa Department of Health. 10 insidente ng indiscriminate firing na itala sa Metro Manila. Salubong sa bagong taon naging mapayapa ayon sa NCRPO. Malacanang nagdeklara ng special non-working day sa ilang lugar ngayong Enero. Aba, ang bulkang Mayon po. Abay, nakataas na po sa alert level 2, mga aktibidad nilimitahan. Halos 300,000 pasahero magtala sa mga pantalan sa New Year's Eve. Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo, abay nabiktima daw po ng accidental firing. Naku naman no, malungkot ng balita. Sumakabilang buhay na. Magtitipon sa pagsalubong ng 2026 sa Datupiang, Maguindanao del Sur na uwi sa Bugbugan. Rapido Hataw Balita. Sa ating mga balita, una muna sa rapido ho ng mga balita. Mas mababa ang bilang ng mga naputukan ngayong pong taon kumpara noong sinalubong po ang taong 2025. Ayon po sa Department of Health, umabot po sa 235 ang naitalang fireworks-related injuries ngayon pong pagsalubong sa taong 2026. Ito ho'y mas mababa ng 42% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 na mayroong 403 kaso ng mga naputukan. Karamihan po dito ay dulot po ng paggamit ng hindi matukoy na uri ng malalakas na paputok. Kasama na po dyan ang boga at 5-star. Mayorya po ng mga nasugatan ay nasa edad na 19 na taong gulang pababa. Umami naman na naitalang road crash injuries sa buong holiday season sa katatapos na taon. Ayon kay Undersecretary Albert Domingo, pagkapagsalita ng DOH, umabot sa 743 insidente ng road crash ang naiulat sa buong bansa mula December 21 hanggang December 31 kahapon. Mas mataasan niya ito ng 84% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na nakapagtala lamang ng 513 kaso. Pinakamarami sa naturang insidente ay naitala sa Calabar Zone na umabot sa 139. Sinundan naman ito ng Central Visayas na may 115 kaso at Davao Region na nakapagtala ng 114 na kaso ng road crash injuries. Samantala, nakapagdala naman ng Philippine Coast Guard ng halos 300,000 pasahero sa mga pantalan sa buong bansa sa huling araw ho ng taong 2025. Ayon po sa Philippine Coast Guard, sa kabuang 298,871 na mga pasahero, nasa 150,204 ang outbound passengers, habang nasa 148,668 ang inbound passengers itong New Year's Eve. Pati po sa record ng Philippine Coast Guard, ito daw ho'y mas mababa sa bilang ng mga pasahero mula December 26 hanggang December 30 bilang paganda sa dagsa ng taon-taon ng tao pasahero. Pagkatapos ng pagdiriwang ho, pagsalubong sa bagong taon, ininspeksyon po ng Philippine Coast Guard ng kabuang 1,422 mga sakyang pandagat, 1,654 na motor bangka sa 16 na distrito ng Philippine Coast Guard. Nakataas po ang high alert ang Philippine Coast Guard mula December 20 at ito daw po'y mananatili hanggang Enero 4 taong 2026. Naging mapayapa ang salubong sa bagong taon ayon sa National Capital Regional Police Office.
Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, wala silang naitala na anumang untoward incident sa Metro Manila. Sa uling tala ng hanay, sinabi ni Regional Director Major General Anthony Aberin na isa pa rin ang kaso ng indiscriminate firing o yung walang habas na pagpapaputok ng baril na kinasasangkutan ng isang pulis sa Parañaque City. Samantala, isang 13 anyos na babae naman na nasabugan ng 5-star. Ilang taon? 13 years old. Wow! Grabe. Naalala ko tuloy nangyari sa Maynila. Yung isa yung namatay. Namatay. Gutay-gutay ang katawan. Grabe. Ba naman yan, no? At nangyari ang insidente sa barangay 184 sa Pasay City. Sinabi ni Executive Officer Arturo Rontos, sa hita, tinamaan ng dalagita na ginamot sa pinakamalapit na ospital. Dagdag pa ni Rontos, may total ban ng paputok sa syudad pero hindi nito napigil ang ilang residente. Wala, titigas ng ulo. Ano ba yan? Samantala naman, itinas po sa Alert Level 2 ang kalagayan po ng Bulkang Mayon dyan po sa Almay dahil po sa pagtaas aktibidad na maaring humantong sa pagputok nito. Ay, wag naman sana. Bulkang Mayon, tama na muna, ha? Kapapasok lang ng taong 2026. Kalma ka lang, ha? Kalma ka lang. Gayahin mo sila kay Mayor Deo makalma, ha? Ayon po sa PHIVOLCS, tumaas ang aktibidad ng bulkan sa huling bahagi ng taong 2025 kung saan nakapagtala ng 579 na rockfall events sa huling 2 buwan na may pinakamataas na insidente noong December 31 na may 47 rockfall events. Paliwanag po ng state volcanologists, ang pagtaas daw po sa rockfall events ng Bulkang Mayon ay indikasyon daw po ng paglaki ng tinatawag na magmatic dome bago mangyari ang pagsabog. Abay, wag muna, ha? Saka wag na, Bulkang Mayon, ha? Manahimik ka na. Saka na muna. Baka pwedeng ipagpaliban ng 100 years, ha? Oo, bago ka magparamdam uli. Parang diba? Pinatubo lang, ano? Di ba pinatubo nung sumabag after 200 years ba yun? Wow! Nakalulungkot. Biruin mo, bagong taon na bagong taon. Abay, wag naman. Saka tapos na yung putukan, eh. Huwag ka nang sumunod. Huwag ka nang humabol. Dahil po dito yung muli nagpaalala ang PHIVOLCS na huwag pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at nagabiso daw po sa mga piloto na may aeroplano na huwag magpalipad na kanilang mga pinalilipad na aeroplano sa ibabaw mismo o paligid ng Bulkang Mayon sa Albay. O sa kayo ibang bulkan natin, ha? Huwag na kayong sumabay kay Mayon. Bulkang Kanlaon, yung Bulkang Bulusan. Ha? Manahimik kayo dyan. Kumalma muna. Tapos na yung putukan. Huwag na kayong pumutok. Maglabas naman ng mga bagong proklamasyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Executive Secretary Ralph Recto na nagdedeklara ng Special Non-Working Day sa ilang bahagi ng bansa sa unang buwan ng 2026. Ito yung pambigyandaan ng pagdiriwang ng mga pista at founding anniversaries ng mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng Proclamation number 1115 o 1119, 1121 at 1124, idiniklara ang Special Non-Working Day sa Bawang, La Union sa January 5. Corimao, Ilocos Norte sa January 18. At sa Carigara, Leyte sa January 26 para sa kanilang founding anniversaries. Nakapaloob naman sa Proclamation number 122 at 1123 na Special Non-Working Day ang January 20 sa Lipa City, Batangas para sa pagdiriwang ng Coffee Festival. Saan yan? Saan? Lipa City, Batangas. Kailan? Tandaan natin, kailan? January 20. Sabado. Anong araw yun? Hindi. Disyembre pa yung nakikita ko rito, eh. Ba't di pa palitan yung kalendaryo? January 20 ay ba't wala pa rito? Hindi, 2025 pa nga lang. Martes. Sige. Martes. Yan po ay para sa pagdiriwang ng Coffee Festival. Gayon din ang January 19 sa Pagadian City
para sa Pasalamat Festival. Deklarado din bilang special non-working day ang January 23 sa lalawigan naman ng Bulacan. Para sa First Philippine Republic Inauguration Anniversary. Sa Proclamation 118, itinakda ang January 9 bilang special non-working day sa Coronadal City, North Cotabato para sa selebrasyon ng kanilang 86th founding anniversary at 2026 Coronadal Hinugyaw Festival. Habang special non-working day din sa January 31 sa Lian, Batangas. Kaugnay ng selebrasyon ng kanilang Liberation Day sa January 16 sa Batangas City para sa kanilang kapistahan at January 27 sa Pangpangan, South Cotabato para sa kanilang founding anniversary at ang Kulitangtang Festival. Parang sa nung nabanggit mo yung holiday yung January 23, abay lumundag si Don. Bakit kaya? Taga Bulacan yan eh. Kaya pala. Diba? Taga Bulacan. Pero siya taga Balagtas. Pero yung holiday, buong Bulacan. Lalawigan ng Bulacan. Tapos yung kanina sa Batangas ba yun? January Coffee Festival? Hindi, January 16 ba yun? O nga, no? January 20 sa Lipa City. Lipa City, January 20. Yung Coffee Festival. Coffee Festival naman yun. Ayun na. Ayan, binigyan na namin kayo ng tip. Yung mga lugar na may mga kapistahan, lalo na yung kapehang piyesta. Sa Lipa, Batangas. Samantala naman, ito, merong inilabasyon na advisory ang provincial government ng Albay. Limitado daw muna mga aktibidad na anumang activities sa paligid ng Bulkang Mayon. Kasunod po ng pagtaas ang alert level nito sa alert level 2. Ayon po sa LGU ng Albay Provincial. Excuse me po, napahatsi nga. Mahigpit na nagbabawal ng anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kabilang po ang mountain climbing at pag-aani ng gulay. Marami palang gulay sa paligid. Sa bagay, mataba ang lupa pag paligid ng bulkan eh. At saka siguro sa ibaba yun. Kawawa naman eh. Dapat sana maani muna. Sayang na may mga gulay. Samantala, bukod dito, nilimitahan po ang all-terrain vehicle rides sa may Kagsawa Ruins lamang. Nagpatupad po ng no-fly zone sa mismong ibabaw at paligid ng Bulkang Mayon at pansamantala ring hindi papayagan ang pagpasok sa Mayon Skyline. Inatasan po ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Albay Provincial Police Office na magipag-ugnayan daw po sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga pagbabawal na ito. Samantala, balita sa labas ng impilan, 10 insidente ng indiscriminate firing. Talagang may matitigas talaga ang ulo. Oo, nangangati ang kanilang mga daliri sa gatilyo. Dismaya yung mga ganitong tao. Pero magpapaputok ng walang kadahilan. Walang habas. Alam mo yung bala may concern totoo yan. Kahit ipapatukoy yung pataas. May tatamaan diba, mas malakas ang impact. Ako muntik na ako tinamaan, stray bullet. Wow. At butas talaga yung bubong. Mas malakas ang impact pag galing sa taas. Correct. Diba? Kasi yung gravity. Pull of gravity. Tutulak yung pababa. Mabuti kung halimbawa yung magpapaputok, siya tatamaan hindi. Kaso hindi. Tumit may concern talaga yun Naitala po yan sa Metro Manila. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Ray, Lakay Romel, 10 insidente ng indiscriminate firing yung naitala nga dito sa Metro Manila nitong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Sabi sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, kabilang dito yung kinasasangkutan ng isang pulis sa Parañaque City matapos siyang magpaputok sa harap ng 3 minor de edad. 9 namang sibilyan yung nasangkot sa indiscriminate firing, pero lahat ng ito sumasalang pa raw sa verifikasyon. Sabi pa ni Abirin, isang babae yung namatay sa indiscriminate firing sa Maynila nito namang Kapaskuhan. Matatanda ang hindi nagbusal o hindi nilagyan ng tape ang dulo ng baril ng mga pulis ngayong holiday season. Una nang idineklara ng hanay na generally peaceful yung salubong sa Bagong Taon at wala rin daw naitala na anumang untoward incident. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat na Miss Giselle Ricafort. Samantala, DOST, target daw palakasin ang kabuhayan at negosyo sa bansa gamit ang teknolohiya ngayong 2026. Ibalita mo ngayon mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romer, punteriya ng Department of Science and Technology ngayong 2026 na pabilisin ang economic growth ng bansa. Ito sa pamagitan ng mas agresibong paggamit ng teknolohiya, partikular para sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidon Jr., nakatuon ang mga plano ng DOST sa 3 pangunahing programa na tinatawag na Horizon. Lain-ayon itong sabay-sabay na tugunan ng agarang pangailangan, midterm growth at pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Ipinaliwanag ni Solidum na sa unang Horizon, target ng DOST ang productivity and efficiency surge para sa MSMEs. Target ditong matulungan ang higit 10,000 MSMEs na pataasin ang produksyon gamit ang artificial intelligence, smart factory, concepts, robotics at iba pang smart technologies. Kasama ito ang AI models, automation at research collaboration sa industriya, pati na ang upskilling ng mga manggagawa sa tulong ng TESDA, DICT, DTI at CHED. Sa ikalawang horizon, isusulong ang Filipino knowledge economy kung saan tututukan ng ahensya ang pagpapalago ng ICT startups at iba pang non-traditional sectors tulad sa agriculture at food-based enterprises. Sisikapin din daw ng DOST na ma-scale up ang nasa 500 MSMEs para maging globally competitive sa pamagitan ng productivity improvement, material testing, human resource development, at scholarship programs sa science and technology. Nakatuon naman ang ikatlong horizon sa paggamit ng AI, analytics, quantum computing, Industry 4.0, smart agriculture, circular economy, at biologics sa pharma. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng sovereign industries gaya ng disaster, climate resilience at defense industry para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported technologies. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mapigil ang korupsyon sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Panalangin naman ni Senator J.V. Ejercito para sa 2026. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, sana ay matigil na ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa mga infrastructure projects ngayong 2026. Ito ang panalangin ni Senador J.B. Ejercito sa pagsalubong natin sa bagong taon. Umaasa si Ejercito na mas mabuti ang takbo ng ating gobyerno ngayong taon kung para sa bawat Pilipino. Para sa Senador, ang katatapos na taong 2025 ay itinuturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng ating pamahalaan. Ito ay dahil sa nadiskubreng mga anomalya sa mga flood control project na siyang pinakamalaking issue ng korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Bilang isang health advocate ay tutok si Ejercito sa mas komprehensibong implementasyon ng Universal Healthcare Law para sa 2026. Ito ay upang matupad ang Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala, pagpapalakas daw po sa implementasyon ng PNP Focus Agenda, abay target daw ho ngayong 2026. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Happy New Year, Ray at Romel. Happy New Year. Nangako ang pambansang pulisya ng mas malalim pang paggampahan sa tungkulin nitong silbihan at protektahan ng mamamayan ngayong 2026. Sa kanyang New Year's message, binigyang din ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na palalakasin pa ang pagpapatupad ng hanay sa mga inilatag niyang focus agenda mula noong 2025. Kabilang dito ang pagtutok sa resource management ng both personnel at assets na rin ng PNP, moral and welfare ng kapulisan, enhanced managing police operations gaya ng 911 response, integrity monitoring sa mismong hanay ng PNP, at aktibong community support sa ilang mga partner gaya ng barangay. Aminado si Nartates na sinubok na nagdaang taon ng disiplina at tatag ng lahat, pero sumumpa siyang mas magiging professional pa ang PNP.
Noong 2025, magugunit ang 3 ang naging hepe ng PNP sa katauhan ng inextend na termino ni Police General Romel Francisco Marbil para pangasiwaan itong seguridad ng halalan. Sinugdan ng Rockstar General si General Nicolas Torre III at ngayon acting chief na si Nartates. Kabilang sa mga inaabangan sa Camp Crame ngayon 2026 ay ang paggawad kay Nartates ng 4-star rank. Makaraang manumpa ni Torre bilang General Manager ng MMDA. Pero sabi ng Public Information Office, ito ay i-anunsyo o dapat i-anunsyo ng Palasyo ng Malacanang. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, isang motorcycle rider, nako, patay sa pagsalubong ng bagong taon sa Santa Cruz, Maynila. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Namatay ang isang 32 anyos na lalaki matapos mabangga ang kanyang motorsiklo sa Center Island sa northbound lane ng Rizal Avenue Corner, Yuseco Street, Santa Cruz sa Maynila, bandang alas 12:01 ng madaling araw, January 1, 2026. Kinilala ng otoridad ang biktima si Derek John Mendoza Remo, residente ng Tondo, Manila at nagmamaneho ng motorsiklo nang lumiko sa pakanan dahilan upang tumama ang front wheel sa gutter at sa sementadong island. Tumilapon siya mula sa motorsiklo at tumama sa sementadong daan dahilan ng malubhang pinsala sa ulo. Dinala si Mendoza sa Jose Reyes Memorial Medical Center, ngunit idineklara siyang patay ng doktor. Ang kanyang bangkay ay dinala sa morgue ng ospital para sa paunang inspeksyon. Sinubukan ding kontakin ang pamilya ng biktima sa kanilang tahanan, ngunit walang membro ng pamilya ang naroon sa oras ng pagbisita. Ang motorsiklo ay hindi rin matagpuan sa lugar ng aksidente. Itinala ang insidente bilang vehicular accident na nauwi sa homicide o self-accident at patuloy ang investigasyon sa ilalim ni Police Staff Sergeant Jerome Perez. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, 11 container van na imported na sigarilyo na nadiskubre sa Malabon abay nakatakda raw pong inspeksyonin ng HPG, BOC at ng NPD. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, magkakaroon ngayong hapon ng press briefing sa Malabon ang PNP Highway Patrol Group. Ito ay kaugnay pa rin doon sa mga na-discovering imported na sigarilyo at ng Bureau of BOC at ng PNP. Ayon din sa NPD, nasa ang darating ngayong hapon si Police Brigadier General Hansen Marandan, ang direktor ng HPG at BOC Chief Police Brigadier General Nicolas Batan. May kaugnay naman ito sa anti-carnapping operation na humantong doon sa kasunod na pagkasamsam ng 11 na container van na naglalaman ng hindi rehistrado o pinaginalang imported na sigarilyo. Sa initial report naman, naglalaman ang container ng imported na sigarilyo na nagkakahalaga umano ng mula 500 million hanggang 700 million pesos. Sa anunsyo ng Northern Police District kanina, darating ang mga opisyal ng HPG, NPD at ng Malabon Police sa Tala Cargo Solusyon na matatagpuan naman dito sa Mabuloy Street sa Maysilo, Malabon. Base sa Malabon PNP, nagugat ang pagkakadiscovery ng ininalang imported na sigarilyo nakarang dalawang nakamotorsiklo mano na si Mark Lantoy Puruhan, 31 years old, isang automated head maintenance ng Tala Cargo Solusyon at security guard na si Rene Consolacion ang sinita sa isang anti-carnapping operation na walang helmet, kaya hindi ito tumugon at tinakbuhan ang mga otoridad at nagkaroon ng habulan hanggang matuntun nga ito sa isang bodega ito na discovery ang sinasabing imported na sigarilyo. Inasang darating din ang ating PNP Chief Nartates sa naturang briefing ngayong hapon. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, help sa program ng DSWD, ipinagmalaki ng ahensya bilang proyektong naipatupad na mabilis sa serbisyo sa nakalipas na taon. Val Gonzales, ibalita mo yan, Val.
Romel, ipinagmalaki ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang itinatupad nilang HELPS program o ang Harmonized Electronic License and Permit System. Ang HELPS ang nagpapatakbo ng mas mabilis at mas maayos na serbisyo para sa mga Social Welfare and Development Agencies o SWADAs. Ito ang regulatory arm ng ahensya sa mga grupo o organisasyon na nagnanais tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan tulad ng mga NGO at People's Organization. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD, ang HELPS ay nagpabilis sa pagproseso ng mga hinihinging lisensya, akreditasyon at permit para sa mga SWADAs na inilunsad noong February 2025. Sa unang taon pa lamang ay nakapagtala na ng 1,086 na mga applications. Kabilang sa mga nakamit ng HELPS ay ang pagproseso ng 543 aplikasyon para sa mga Certificate of Registration and License to Operate at ang pag-i-issue ng 221 sertifikasyon. Kabilang ang 52 mula sa mga pribadong SWADAs. Ipinagmalaki ito ng DSWD dahil bahagi ito ng Paspas Servisyo Program ni Secretary Rex Gatchalian na naglalayong magbigay ng mas mabilis, mas epesyente at mas accessible na pagbibigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Sabi ni Asek Dumlao, sa pamamagitan ng HELPS, hindi na kailangan pang pumunta ang mga stakeholders sa iba't ibang opisina ng DSWD dahil kaya nang ma-access ang application process sa pamamagitan lamang ng online. Paliwanag ng DSWD, patuloy na isa sa ilalim sa modernization ng mga serbisyo nito sa pamamagitan ng HELPS upang mas mahusay na makapagbigay ng suporta sa mga ahensya na naghahatid ng mga programa sa social welfare bilang pagtalima sa nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, security coverage sa New Year's countdown sa Quezon City successfully secured ayon sa QC Police District. Report mula kay RH27 Noche Cacas Noche. Lakay, Ray at Romel, matagumpay na siguro ang seguridad sa New Year's countdown sa lungsod Quezon. Ito ang ibinida ngayong taon ng Quezon City Police District sa pagsalubong ng bagong taon sa Quezon Memorial Circle, Nova Park at Eastwood na walang naitala na malalaking hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa QCPD na pinamunuan ni Police Colonel Randy Glenn Selvio, ang tagumpay ng mga pagdiriwang ay may uugnay umano sa strategic deployment ng sapat na tauhan na sinuportahan ng iba pang mga ahensya at mga force multiplier na tiniyak ang maayos at na pagsasagawa ng mga aktibidad at ang kaligtasan naman ng publiko. Ang mahigpit rin naman ng pagpapatupad ng mga regulasyon na nagbabawal sa paggamit ng mapanganib at illegal na paputok at pyrotechnics ay malaki umano ang naitulot upang selebrasyon. Arit sa 27 na Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Vice Alcalde ng Dueñas, Iloilo, abay nabiktima raw po na accidental firing, patay. Lalaki naman patay matapos pagtatagay ng nakaalitan sa pagsalubong ng bagong taon sa Abuyog, Leyte. Pagtitipon sa pagsalubong sa bagong taon sa Datupiang, Maguindanao del Sur, abay nauwi daw ho sa Bugbugan. Binatang sakay naman ng motorsiklo, mabangga sa likuran ng kasunod na motorsiklo at sus Maria Josep, nasagasaan ng truck, patay sa La Union. Dalawa naman ang sugatan sa magkaiwalay ng insidente ng paputok sa lalawigan po ng Bataan. At dalawa na aresto dahil sa paglabag sa firecracker ban sa Davao City. Sa Northern Samar naman wala daw naitalang biktima ng paputok sa ang galing sa pagsalubong ho sa bagong taon 2026.
Rapido, hataw, balita. Nandiyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras alas 2:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match point
tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and Kaibigan sa Rapido Hato Balita ngayon pong araw na ito ng Huwebes, January 1, 2026. Rapido Hato Balita. Yun daw pong Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo, abay na biktima daw po ng accidental firing. Patay na. Ating alamin sa report ni Jocelyn Make mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Namatay habang ginagamot sa ospital si Dueñas, Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamaza nang aksidenteng naputukan ng kanyang baril sa kanilang bahay sa barangay Tabuk Suba, La Paz sa lungsod ng Iloilo. Itong kinumpirma ng pamilya ng Vice Alcalde matapos siya operahan upang kunin ang bala sa kanyang tiyan ayon kay Police Captain Jeffrey Delgado, hepe ng Police Station 2. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na nag-aayos ng kanyang gamit si Lamasan upang pumunta sana sa Dueñas para sa gift-giving nang mangyari ang insidente. Ilalagay sana ng Vice Alcalde ang kanyang 9mm pistol sa safety bag nito nang biglang pumutok at natamaan siya. Nasa custody na ng forensic unit ng PNP ang baril ng Vice Alcalde. Magsasagawa pa rin ng malalimang investigasyon ng pulisya upang madetermina ang totoong nangyari kay Lamasan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Make. Samantala, lalaki naman matapos pagtatagain ng nakaalitan sa pagsalubong ng bagong taon sa Abuyog, Leyte. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang lalaki pinagtataga ng kaalitan sa pagsalubong ng bagong taon patay sa bayan ng Abuyog, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Rinan, nasa 80 taong gulang residente ng barangay Udyungan. Ang suspek na kilala naman na si alias Mar, 40 anyos, binata kabarangay ng biktima. Nangyaring insidente kaninang alas 12:15 ng madaling araw sa barangay Udyungan, Abuyog, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nakainom ng nakakalasing na inumin. May dalang itak, pinaganap ang suspek. Pinuntahan ang suspek habang natutulog subalit. Agad na gising ang suspek, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa at nagtagaan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima kaya tinakbo sa Abuyog District Hospital pero idineklara na dead on arrival ng attending physician. Agad naman naresto ang suspect at nakumbiskan dalawang itak na ginamit sa krimen. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy. Samantala yung daw po pagtitipon sa pagsalubong sa bagong taon sa may Datupiang Maguindanao del Sur, abay nauwi ho. Nauwi daw ho sa Bugbugan. Ating alamin detalye sa report ni RH19 June Dimakutak. June. Lakay Romel, Bugbugan at hindi barilan ang kinahantungan nitong pagtitipon ng mga taga-bayan ng Datupiang Maguindanao del Sur kagabi. Makaraang nag-umpisa ang gulo sa ilang kabataan. Nagkapisikala na agarang nakuha o nagkaroon ng reaction din sa mga responding kamag-anak at naganap na itong malawakang rambulan sa poblasyon Datupiang habang nagtitipon sana itong mga babae natin sa naturang bayan upang sama-sama salubungin ang pagpasok ng bagong taong na 2026. Pati ang mga involved sa gulo ay nagtamo din ng mga sugat. Yung mga hindi pala involved sa gulo ay nagtamo rin ng mga sugat, damay-damay na dahilan na lumawak ang bugbugan. Bagat namang rumesponde ang PNP at mga tanod at nilapatan ng paunang lunas sa mga nagtamo ng minor scratches and wounds. Nakatakdang ipapatawag ng lokal opisyal ang mga nagpasimula ng kaguluhan sa tulong ng barangay officials. Sa matotal na mga lakay, sa lubong ng mga involved sa bugbugan ang taong 2026 na may pilay, bukol at pasa. Una sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binatang sakay naman ng motorsiklo nabangga sa likuran ng kasunod na motorsiklo at nasagasaan pa ng truck patay sa La Union.
Freddy Fajardo. Ibalita mo yan, Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Balawan La Union District Hospital ang isang 30 anyos na binata na residente ng nasabing bayan matapos itong masagasaan ng traka. Sa ulat ni Balawan Chief of Police Major Jane Michael Algo na nakarating sa tanggapan ni Pro 1 Regional Director Brigadier General Dindo Reyes, naganap ang aksidente sa Barangay Kamiling, Balawan kaninang umaga kung saan habang binabagtas ng biktima ang National Highway sa nasabing lugar, kasunod niya ang motorsiklong minamaneho ng isang 37 anyos na lalaki na residente rin ng Balawan na aksidenteng nabundol nito sa likuran ng motorsiklo ng biktima dahilan para ito'y tumilapon sa kanyang sasakyan na nasagasaan naman ang nakasunod na truck na minamaneho ng isang 46 anyos na binata na residente ng Caloocan City, National Capital Region na tinangkapan itong iwasan ng biktima pero nasagasaan pa rin at na-lose control ito sa manubela dahilan ng pagkatumba ng minamaneho niyang truck. Agad na itakbo sa paggamutan ng 3 driver subalit diniklarang dedon arrival na ng attending physician ng 30 anyos na rider habang minor injury lamang ang tinamo ng truck driver at rider na ngayon nasa kustodiya ng Balawan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arisarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Freddy Fajardo. Samantala naman, 2 sugatan sa magkaiwalay na insidente ng paputok sa Bataan. Report mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. 2 insidente ng pagkakasugat na may kaugnayan sa paputok ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Bataan sa pagsalubong ng bagong taon 2026. Sa ulat mula sa Camsarilo Tolentino, lungsod ng Balanga, sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Colonel Marte Salvadora, bandang alas 7 kagabi, Disyembre 31, 2025, isang 16 anyos na estudyante ang nasugatan matapos tamaan sa ulo ng kuwitis sa Barangay Pantalambago, Orani, Bataan. Ang biktima ay agad dinala sa Antonio Tony Perman Memorial Hospital sa Roman Highway. Samantala, alas 12 ng hating gabi nitong Enero 1, 2026, nasugatan naman ang 47 anyos na negosyanteng si Alberto Jr. Tuason matapos sumabog ang paputok sa kanyang sinindihan sa Our Lady of Lourdes Subdivision, Barangay Munting, Batangas, Balanga City. Agad siyang isinugod sa Sentro Medico di Santissimo Rosario para sa medical na atensyon. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan na rin ang paggamit ng paputok upang maiwasan ang kapahamakan. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At 2 ang naaresto dahil sa paglabag sa umiiral na firecracker ban sa Davao City. June Soter ng Action Radio Davao. June. Sa kabila ng mahigpit at 23 taong papapatupad ng firecracker ban sa Davao City, 2 pa ring individual ang inaresto ng kapulisan matapos mahuling na papaputok ng pinagbabawal na paputok sa pagsalubong ng bagong taon nitong Enero 1, 2026. Dakong alauna na madaling araw, naaresto sa Purok 9, Barangay Lacson, Calinan District, Davao City ang 26 anyos na si Aris matapos mahuling aktwal na nagpapaputok ng sparkler cruise sa papublikong lugar. Personal ito na saksihan ng mga pulis na nagdulot ng alarma at istorbo sa komunidad. Sa hiwalay ngunit kaparehong oras ng insidente, dinakip din sa Arbical Village, Barangay Dalyao, Turil, Davao City ang 50 anyos na si Ramil matapos mahuling nagpapaputok ng fountain fireworks o tulips. Nasamsam mula sa kanya ang isang kwitis at 3 baby rocket. Ang 2 suspek ay maharap sa kaukulang kaso dahil sa paglabag sa City Ordinance number 060-02 na nagdideklara sa Davao City bilang no firecracker zone sa loob ng mahigit 2 dekada. Muling pinaalahanan ng kapulisan ng publiko na igalang ang firecracker ban upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang ligtas at mapayapang pagdiriwang sa lungsod. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat June Soter. Samantala naman, ating alamin ng update po dyan sa dinadagsang Baguio City. Ating alamin kaugnay po nitong pagsalubong sa bagong taong 2026. Report mula kay RH41, lakay Romy Gonzales. Lakay Romy, Happy New Year! Happy New Year, lakay! Napakalinis na mga lansangan ngayon dito sa Baguio. Maraming puyat, maraming hindi na lumabas na lang.
at marami rin pampublikong pampublikong sasakyan ay hindi na rin bumiyahe ngayong araw. Tuloy yung ating mga kababayan na nagtungo, lalo na sa may area ng Burnham Park para mag-picnic, ay walang masakyang pauwi. May mga mangilan-ngilan na mga jeep at taxi, subalit madali naman napupuno kung kaya't talaga namang pahirapan itong pagsakay ng ating mga kababayan pauwi sa kanilang mga tahanan. Ang masama pa, medyo umambon ngayon dito sa Baguio City, kaya na udlot yung pamamasyal, pag-picnic ng ating mga kababayan dito sa area ng Burnham Park. Pero just the same, very festive pa rin itong naturang park sapagkat marami pumunta at marami pa rin mangilan-ngilan na mga turista na may minarapat na nagdiwang sa malubong ng bagong taon dito sa summer capital of the Philippines. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. So, kay Romy, dumadagsa pa rin ba? Marami pa rin umakit ng Baguio City sa ngayon? Medyo parang nabawasan. Nabawasan. Wala. Kasi wala nang traffic. Ang linis ang lansangan dito. Okay. Oo. Isa bagay, iba na puyat, kaya hindi pa lumalabas ng bahay. Parang sa Metro Manila. Saka yung Christmas man hanggang 3 Kings. So, hanggang linggo pa, inaasang dadagsa pa yung mga bisita, mga turista dito sa Baguio City, Lakay. Lakay Romy. Yes. Kamusta ang naging pagsalubong ng bagong taon dyan sa Baguio City? Kamusta ang putukan? So far, kahit na pinagbabawal, marami pa lang nagbenta ng mga may mga nabili yung mga kababayan po natin online. At saka merong papuslit na nagbenta dito sa Central Business District. At kagabi, marinig mo talagang ang lalakas na mga paputok na narinig pagsalubong ng bagong taon. Akala namin wala na maririnig kasi walang pinayagang magbenta ng mga firecrackers at iba pang pyrotechnics materials dito sa Baguio City. Pero siguro nakabili sila diretso na rin siguro sa Bukawi o kaya yung iba binili online at yung iba may nagbenta puslit. Wala namang naitala na fire-related injuries dyan sa Baguio City. Inaantay natin yung update kasi so far dalawa pa lang yung record from mula nung December 21. Ewan natin kagabi kung nadagdagan itong report ng Baguio Health Service Office. Wala pa sila kasi ngayon pinapalabas. Medyo siguro puyat yung ating mga health officers para magbigay ng update kaugnay sa naging takbo o kaya pagsalubong na bagong taon kung may mga nasaktan o nasugatan kaugnay sa naturang pagsalubong ng bagong taon sa Baguio City. At wala namang naitala na indiscriminate firing. Yan ang alamin natin kasi wala pa namang report itong Baguio City Police Office. Mamaya siguro magtatanong tayo sa Baguio Police kung meron mga ganitong mga sitwasyon na nangyari kagabi sa pagsalubong ng bagong taon. Okay. Maraming salamat, Romy Gonzalez. So, in general, naging mapayapa generally peaceful. Yes. Pagsalubong ng bagong taon sa Baguio City. Wala namang naputukan dyan, Lakay Romy. Yan, tinanong ko kanina. Dito, Lakay, may fireworks display na manonood ka na lang. Malaking mall, tsaka yung city government, libre. Kaya dito sa may area ng Melvin Jones kagabi, puro ang mga tao naghintay sila sa fireworks display. O kaya mas ginusto na lang nila manood ng fireworks kaysa sila ang magpaputok na lang ng iba't ibang uri ng pyrotechnics materials. Okay. Salamat, Lakay Romy. So yan mga latest na updates sa City of Pines. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Northern Samar, wala naitalang biktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Very Mabuti good. naman. Very good. Ibalita mo yan, RH number 34, Jane Bantayan. Jane.
Bagamat nakapagtala ang Department of Health Region 8 ng biktima ng paputok, ngunit sa ginawang monitoring naman ng PNP Northern Samar, nananatiling zero sa biktima ng mga paputok ang lalawigan ng Northern Samar. Bagamat nagkalat ang bintahan ng paputok sa lalawigan, ngunit sa ilang mga lugar, hindi ito masyadong nagamit, maging itong mga fireworks dahil sa sobrang lakas ng ulan habang sinasalubong ang bagong taon. Gayunpaman, may paalala ang Department of Health na pagkatapos sa selebrasyon, manatiling mag-ingat naman sa paglilinis. Paalala ng DOH Eastern Visayas, huwag agad kukuliktahin ang mga paputok na hindi papatay. Iwasang muling sindihan ang mga kalahating nasindihang paputok. Buhusan ng tubig ang mga ginamit na napaputok at itapon ng maayos para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa DOH, mahalaga pa rin ang pag-iingat nang maiwasan ng sunog, paso at iba pang disgrasya. Patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng PNP sa Northern Samar, ang pagbabantay ng mga kapulisan dito sa lalawigan ng Northern Samar ngayong bagong taon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At ngayon sa Metro Manila ngayon ni Kyle Bulyas. Kyle, Happy New Year sa'yo! Happy New Year, Lakay Ray at Romel. Sugatan ng isang 22 anyos na lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa bahagi ng Magsaysay Boulevard sa lungsod ng Maynila. Nagtamo ng sugat sa mukha ang biktima kung saan nawalan sa ito ng paningin sa kanyang kanang mata. Agad naman siyang nirespondehan ng mga tauhan ng Manila DRRM Office Medical Response Team at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital. Iba pang balita, nagsagawa naman ang paglilinis sa mga otoridad sa Marikina Public Market kasunod yan ang pagdagsa ng mga mamimili rito. Itong besteras ng bagong taon, masinsinang nilinis sa mga bangketa at kalsada upang maibalik sa dating kaayusan ng naturang lugar. Ayon sa Marikina LGU, layunin itong mapanatili ang kalinisan ng lugar para sa kaligtasan naman ng mga mamimili. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng may mabuong low pressure area sa unang linggo ng buwan ng Enero. Liban dito, wala rin nakataas sa thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Sinabi rin ng Pag-asa na posible tayong makaranas sa mga panakanakang mga pag-ulan, dalayan ng hanging amihan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Ayan nako. So yan po ang unang sigwada ho ng mga balitaan sa hatid sa inyo ng DZRH Rapido Hataw Balita. Ngayon pong kaunahang araw sa 2026. Taong 2026. Sana naman po'y panalangin po namin sa ating lahat sa Pilipinas at sa buong mundo na maging matiwasay, mapayapa, masagana, punong-puno ng pagmamahalan. Ayan. At kung meron tayong sigurado naman, may mga problema naman tayong kakaharapin. Kasama naman yun. Abnormal ka, wala kang problema. Yes. Sana makasurvive tayo. Yun. Maging matatag sa hamon ng buhay. At sana lambingin natin ng Panginoong Diyos, Panginoon naming Diyos. Sana naman po bawas-bawasan na po yung kalamidad, yung gangganad, yung lindol, yung bagyo, yung mga malalakas na bagyo, yung mga magpaparamdam ng mga bulkan dyan. Kaya mga bulkan, kalma-kalma lang Ayan. Tal na kayo. Well, tama na muna At muli, ang aming pagbati sa inyo ng malusog. Happy New Year. Masagana. Kahapon, Lakay, nagpasalamat na ako sa mga sumubaybay sa atin. Yun. Sa buong taon ng 2025. Yun na nakasama natin sa Rapido Hataw Balita. Nako, Sana manatili kayong nandyan. Sumusuporta sa programa ninyo, ang Rapido Hataw Balita sa ngayong 2026 and beyond. Ayan. Maraming po salamat. Of course, sa kabuuan po ng DZRH, sa lahat po ng mga programa sa imbilang ito, isang manigo, masagan at malusog na bagong taon sa ating lahat. Ano pa rin po mga lingkod, mga kaibigan. Maraming salamat, Miss Renapit. Maraming salamat doon sa buong person ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, sina Ray Simayan at Romel Fertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double